Sa dami ng mga Pinoy na nangangarap maging marino, may pa-job fair na sa inyo ang Department of Migrant Workers. Mahigit 1,000 trabaho ang alok dyan at nakatutok si Ian Cruz. Inoferan agad ng cadetship program ng isang manning agency ang bagong pasa sa Electrical Engineering Board exam na si Michael Toting. Mula sa pagiging land-based, pangarap maging sea-based worker ni Michael. Kaya naman nagtiyaga siyang mag-apply sa kauna-unahang Seafarers Jobs Fair ng Department of Migrant Workers. Kasi unang-una, malaki yung sahod. Tapos, mabilis makapag-ipon na rin. Para mabilis makapag-ipon, mga kailangan sa bahay, para makatulong din sa pamilya. Gaya ni Michael, marami rin ang dumagsang aplikante na alas 5 pa lang na madaling araw, nakapila na. Tulad ng hotel worker na si Annie Teñolar na target namang makalipat sa cruise ship. Kasi po sobrang ganda ng benefits, tsaka makakatulong ka talaga sa pamilya mo kasi yung sahod mo dito sa land base is mas doble kapag sa cruise ship ka. Ayon sa DMW, 1,500 na mga trabaho sa mga barko at cruise ships ang ino-offer ng mahigit 20 manning agencies sa kauna-unahang Seafarers Jobs Fair ng Kagawaran. Dominado ng marinong Pinoy ang global maritime workforce dahil kung may kabuang higit 1.9 milyon ang mga seafarers sa buong mundo, kalahating milyon nito ay Pinoy. Sa taas nga ng demand ng ating mga marino, ang hiling lang ng samahan ng mga manning agency mula 4 na linggo, mapababa sa 1 linggo ang processing ng mga dokumento para maging mabilis ang deployment ng ating mga marino. Kasi merong proseso ng DMW na dapat talaga ma-enroll muna yung mga barko. It is a security measure para talagang merong barkong pupuntahan ng mga seafarers natin. Binabana natin sa 5 to 4 days, well 7 to 5 to 4 days, no, ang processing ng mga seafarers manning agency accreditation hanggang sa pag-issue ng OEC or ng clearance, no, para makasakay sa barko ang mga seafarers. Naipasa na rin ang Magna Carta of Filipino Seafarers sa Kamara. Umaasa ang may akda nito sa Kamara na susunod na rin ng Senado na maipasa ang hakbang para kapag naging ganap na batas, mabigyan ng dagdag na proteksyon ang mga seafarer at pagpapahusay pa ng kanilang kakayanan. Isa sa mga nais nating i-address din dito yung training and certification sapagkat ito po yung response po natin doon sa report previously na madidilis doon sa EMSA ang Pilipinas, mawawalan ng saysay yung certificate po natin. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.